Sabi nila buhay daw parang laro, paikot-ikot minsan nasa dulo. Ang saya ang lungkot magkasabay sa biyahe. Bitbit ko ang pangarap parang bag na malaki. Di baleng mabagal basta't may direksyon. Kahit mahangin laban lang sa alon. Bawat hakbang parang tala sa gabi. Nagningning kahit saan pa mapadpad si tabi. Ayos lang kahit minsan tagilid. Ayos lang basta't puso'y solid. Ayos lang kahit minsan magulo. Ayos lang tuloy lang sa pagbuo. Maginit ang araw pero lamig ng hangin. Pawis sa noo pero di ako lalampas din. Mga tropa tambay sa kanto, kwento, tawa, sagot sa mundo. Pitik ng beat parang hampas ng alon. Tagay ng kalma, sabay ng Celebrating priests and assisting deacons, persons in consecrated life, seminarians, mga ginigilig kong kapatid kay Kristo. Let us praise the Lord who has anointed us to become His holy people. Purihin natin ang Panginoon na tumitipon sa atin bilang Kanyang bayan at nagsusugo sa atin bilang mga pari, hari at propeta. Pasalamatan din natin ang biyaya ng banal na langis na ipinapahid sa lahat ng mga Kristiyanong nabinyagan at sa mga paring naordinahan. While the world today struggles amid an oil crisis, in this Christmas in which we bless the holy oils, we turn to the anointed Lord, whose oil of grace and joy never runs out. We pray for His anointing to make us agents of His mercy and communion, so that justice and peace may reign in our nation and in the world. My dear brother priests, as we prepare to renew our priestly commitments, let us take this opportunity to reflect on an important yet misunderstood concern that affects many of us: our mental and emotional well-being. In a recent survey among Filipino priests, about 18% reported that they are psychologically distressed. This means in every 5 priests is undergoing a mental difficulty or emotional burden. That's all, man. And recently, many priests have reported episodes of depression, anxiety, loneliness, grief, burnout, and compassion fatigue. Maraming mga pari ang dumadaan sa pagsubok ng kanilang